Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing itong pag-uusapan po natin di ba ng mga bata po tayo, meron po tayong kasabihan, lalo na pag yung lalaki, may tinatawag po tayo sa Boy Scout na ano yon. Tama, laging handa. Laging handa. Actually, maski sa sa mga uniform men, palagi sinasabi, laging handa. No, laging handa. No? At ngayon, sa gabing ito, pag-uusapan po natin, no, na alam po ba ninyo ang ating Diyos ay palaging laging handa? No? Sa lahat ng pagkakataon, ay ang ating Diyos ay sagana sa kanyang biyaya. Kaya titingnan po natin kung ano yung mga biyaya na sinasabi ko sa gabing ito. Pero bago tayo magpatuloy, handa natin yung ating mga sarili sa sasabihin sa atin ng ating Panginoon at kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo para maunawaan natin ng maliwanag upang maisakatuparan natin lahat ng mga matututunan natin sa gabing ito. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. O Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat mo kami dahil meron kaming pagkakataong kagaya nito para pag-aralan ang iyong mga salita. Titignan po namin, Panginoon, yung magagandang bagay na makikita namin, matututunan namin tungkol sa iyong salita. Ito po, Panginoon, ang inyong mga salita ay magbibigay sa amin ng courage para magpatuloy. Dahil alam po namin, Panginoon, mangungusap ka, magsasalita ka, sa tulong po ng iyong Espiritu Santo. Hayaan niyo po, Panginoon, na hindi lang kami mag-enjoy sa pag-aaral ng iyong salita, magkaroon po ito ng conviction sa amin para gawin namin ang lahat ng nakasaad sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming samad dalangin. Amen. Amen. Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, ang ating mensahe sa gabing ito, ang pag-uusapan natin is yung laging handa ang ating Diyos. Pero tingnan po natin, saan ba laging handa ang ating Panginoon? Unang-una, letter A, lagi siyang handa makinig sa ating mga sasabihin. Sabi po sa awit 130, 1-2, sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. So dito, sinasabi po sa awit, sinasabi dito na kapag tayo raw po ay nahihirapan, pwede tayong tumawag kay Lord. At magandang balita, handang makinig si Lord sa lahat ng sasabihin natin. Actually, di ba parang ganito lang yan sa tatay. Di ba yung anak mo pag tumatawag sa'yo na malapit sa'yo, nakikinig ka? Minsan nga kahit walang kakwenta-kwenta yung sinasabi ng mga anak natin o apo natin o sino man bata, di ba pinapakinggan pa rin natin? How much more kung merong sense yung sinasabi, lalo na po sa atin, no? Dahil sa biyaya ng Lord, di pa tayo na malapit, inaalok na niya ang kanyang biyaya sa atin. Kaya talagang laging handa si Lord makinig sa ating mga karaingan. No? Lagi siyang handa. No? Nag-aantay lang siya. No? Kaya pala, tingnan natin dito sa Bagong Tipan, Mateo 11:20. Sabi rito ng ating Panginoon mismo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mismo ang ating Panginoong Jesus inviting us to come to Him. At merong assurance of rest. Laging handa si Lord to give us rest. Baka sabihin ng bakit hindi ko maranasan yung rest na tinatawag? Ang tanong, lumalapit ka ba? O humihingi ka lang? Iba po yung lumalapit sa humihingi lang eh. Pag sinabing lumalapit ka, binibigay mo, sinusurrender mo yung sarili mo sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng kabigatan mo binibigay mo sa Panginoon, hindi lang kapag mayroong kabigatan, kahit na anong meron sa'yo, kahit nando ka sa sitwasyon na parang tinatawag nating nasa kagalakan, kasiyahan ka, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, kahit na anong gawin natin, kapag hindi tayo lumapit kay Lord, maaaring meron tayong makukuhang mga biyaya, kung ano pa man, kaya lang, hindi tayo mag-e-enjoy. Hindi tayo makakaranas ng rest. Tingnan niyo po yung ibang mayayaman. Hindi ko po nilalahat ha. Tingnan niyo po ibang mayayaman.
wala silang kapahingahan. Kailangan uminom pa sila kailangan pa nila magpasipa sa kabayo para makatulog sila. Kailangan pa nilang uminom ng kung ano-ano mga likido para sila'y makatulog. Kailangan nilang uminom ng gamot para sila ay makatikim ng kapahingahan. Pero ito, sabi ng ating Panginoon, lumapit ka lang. Lumapit ka lang. Lumapit lang tayo, no? Sa sobrang nahihirapan. Kasi sa totoo lang po, ewan ko lang kung amin po ang bawat sa atin dito. Di ba kapag mabigat ang problema mo, ang hirap matulog, kahit pumikit ka, naaalala mo yung sakit, naaalala mo yung kabigatan mo, ang hirap. Pero dito sinasabi ng ating Panginoon, siya mismo, nag-i-invite siya, lumapit kayo. Lumapit kayo. Handa akong makinig sa lahat ng sasabihin ninyo. Handa akong duminig sa inyong mga karaingan. Ganyan po katindi yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya huwag na tayong dalawang isip. Lapit na tayo sa Kanya. Pangalawa, kaya masarap lumapit sa ating Diyos. Letter B, laging handa siyang magpatawad. Laging handa siyang magpatawad. Awit 130 verse 3. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Totoo po ito. Kung ang lahat ng ating kasalanan nililisan ng Lord, yung lahat ng ating kasalanan, palagay ko mula ulo hanggang paa, kulang pa para sa listahan, sa dami ng ating kasalanan. Pero napakabuti ng ating Diyos. No, sabi nga nun dito, kung nakasulat ang nakatala, no, sa ano na kaya mangyayari sa atin. Buti na lang, ang ating Diyos hindi nagtatala ng ating pagkakamali. Kaya sabi rito sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ako, ikaw, tayong lahat, no, lahat tayo nagkasala. Walang nakaabot, walang makakarating sa Kanya dahil sobrang banal, sobrang holy ng ating Diyos. All of us are doomed to hell, no? Patungo tayo sa kaparusahan. Mabuti na lang, sobrang mabiyaya ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi pa niya rito sa Roma 3:24, ngunit, di ba kanina, all of us, all have sinned. No, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero sabi dito sa Roma 3:24, ngunit, ito mabigat ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Ang nagpapalaya lang sa ating mga kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No? Dahil tayo nagkasala, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Lord ang gumawa ng remedyo. At ang remedyo, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi rito sa Roma pa rin, 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang tanong, sumasampalataya ka ba sa Kanya? Nananalig ka ba sa Kanya? Ay welcome. Dahil mabuti yun. Ibig sabihin nito, naniniwala ka, sumasampalataya ka sa Kanya, binigay mo, sinurrender natin ang ating buhay sa Kanya. No? Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Again, ginawa ng Diyos ang pagliligtas sa akin, sa iyo, sa bawat isa sa atin, no, hindi dahil matuwid tayo, kundi matuwid siya. Ginawa niya ito para patunayang siya'y matuwid. Sapagkat nung unang panahon ay nagtitimpi siya at pinagtitiisan ng mga kasalanang nagawa ng mga tao. Biruin po ninyo yun, ako, ikaw, tayong lahat. Pinagtitiisan tayo ng ating Ama na nasa langit dahil sa ginawa natin. Napakabuti. Sobrang biyaya ng ating Diyos. Kasi kung hindi niya gagawin yun, sigurado walang matitira sa atin lahat. Todas tayo lahat. Lahat tayo papunta doon sa dagat-dagatang apoy. Papunta tayo sa kapahamakan. Pero napakabuti po ng ating Diyos. Purihin. Salamat ang ating Panginoon ay talagang binigay niya ng todo, niligtas niya po tayo. At sabi pa sa verse 26, ngunit ngayon ay pinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. So, ganito kahanda ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus. Nag-aantay lang siya. Lumapit lang tayo sa Kanya. Nag-aantay lang siya kung taaminin natin
na tayo ay makasalanan. Handa siyang magpatawad. Ang tanong, handa ba tayong magsisi? Handa ba nating ihingi ng tawad lahat ng ating nagawang pagkakamali? Handa ba tayo na magpasako sa ating Panginoon? Kasi handang-handa siyang magpatawad. No? O sabi nga, di ba? Nagtitimpi lang siya noon. Pero napakabuti ng ating Diyos. No? Napakabuti ng ating Diyos. Ganito kahanda ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus. No? Hindi na tatanungin ng ating Panginoon kung ang dami mo yatang kasalanan. Kasi hindi nga siya naglilista eh. Hindi nga siya naglilista. Di ba binasa natin kanina? Hindi siya nagtatala ng kasalanan natin. Ang tinatala niya is ang ating buhay. Pag tinanggap natin siya, di ba? Anong sabi? Isusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Yun ang tinatala niya. Yung kaligtasan na para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Si Lord, yung kanyang biyaya ay walang kapantay. Unconditional. Hindi dahil matuwid tayo, kundi matuwid siya. Kasi kung matuwid tayo, hindi na niya kailangan mamatay. Hindi na niya kailangan ibuwis ang kanyang buhay. Hindi na niya kailangan pahirapan ang kanyang sarili. Pero dahil nung unang panahon, nag-o-offer sila ng isang hayop para yung dugo nun ibubuhos para sa kasalanan ng lahat ng tao. Pero ginawa ng ating Panginoon once and for all, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Bakit? Ayaw ng Lord na mapahamak ang sino man sa mga tao. Lahat bibigyan niya ng chance. Bibigyan niya lahat ng pagkakataon. Pangatlo, itong isang napakaganda. Laging handang tuparin ang mga promises. Ganito katindi ang ating Diyos. Lahat ng kanyang mga pangako nakahanda na. Nakahanda na. Tutuparin na lang ito. Ibibigay na lang ito sa lahat ng totoo na handang lumapit at humingi ng tawad sa kanya. Kaya sabi sa awit 130 verse 5 to 6, sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, sapagkat ako may tiwala sa pangako mong pagtulong. Ganito katindi yung pagtitiwala nitong psalmist. Bakit? Naranasan niya eh. Naranasan niya, no? Kung paano ang ating Panginoon, yung mga tulong na pangako niya, ibinigay sa kanya. Yaring aking pananabik, Panginoon, na higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga. Laging handa si Lord, ibigay sa atin ang the best. Lahat ng pangako niya ay magaganap. Magaganap po yan. Hindi po pwedeng hindi gawin ng Lord yung kanyang mga pangako. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Alam niyo po, kung meron mang hindi kayang gawin ng Lord, isa lang. Ay, bakit? Pwede palang meron pa pong iba. Pero isa sa mga hindi kayang gawin ng Lord, ang hindi niya to pa rin ang kanyang pangako. Kapag sinabi niya, gagawin niya. No? Sabi nga ni Haring David, awit 27:14, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Sa Biblia po, pag inulit-ulit yung isang salita, ibig sabihin nun, binibigyan ng emphasis, binibigyan ng diin. Sinasabi lang ni Haring David, kay Yahweh tayo magtiwala. Huwag nating aalisin yung ating paningin sa ating Panginoon. Dahil willing siya na ibigay ang the best para sa atin. Kaya hayaan po natin na maranasan natin ang kaginhawahan at ang pag-ibig ng Diyos. Ang tanong lang, no, ganito po. Laging handa si Lord makinig sa lahat ng ating karaingan. Lahat ng gusto natin sabihin sa Kanya, willing siyang makinig. Ganito po yung katangian ng ating Diyos. Laging handa na makinig siya. Kaya nga, di ba, palagi niyang ina-offer yung kanyang sarili. Lumapit kayo sa akin, pakikinggan ko kayo. Pakikinggan ko kayo. Laging handa si Lord na tayo ay patawarin sa lahat ng ating kasalanan. Huwag na tayo magatubili na lumapit at humingi ng tawad ng buong puso. Huwag nating isipin, huwag nating akalain na yung kuminsan yung sinasabi ng ibang tao na hindi ka na mapapatawad ng Diyos. No. Gaano man kabigat ang ating nagawang kasalanan. Walang sinabi rito kung anong klaseng kasalanan. Basta kasalanan. Ano man ito. Pag buong puso tayo lumapit, humingi ng tawad at nagpakumbaba sa ating Panginoon,
Hindi po pwede na hindi niya tayo patawarin. Bakit? Matuwid nga siya eh. Matuwid siya. Kaya nga, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Laging handa si Lord tuparin lahat ng mga pangako niya sa atin. Kaya lumapit na tayo ng totoo sa kanya. Willing siyang ibigay lahat ng mga pangako niya. Kapatid, sa gabing ito, hindi ko alam kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang nararanasan mo ngayon. Hindi ko alam kung meron kang kabigatan na hindi mo mapatawad ang iyong sarili dahil sa nagawa mong kasalanan. Good news. Ang ating Panginoon ay matuwid. Willing na willing siya na patawarin tayong lahat. Willing na willing siya na linisin tayo sa lahat ng ating pagsalansang. Willing na willing siya pakinggan ang lahat ng iiyak natin. At good news, kapag ginawa natin yan, nagpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad, isang pangako niya, patatawarin niya tayo. At sa salita ng Diyos po, pag sinabing patatawarin ka, magiging malinis ang tingin sa atin ng ating Amang nasa langit. Bakit? Walang makaka-approach, makakalapit sa Ama sa langit kung tayo po ay marumi. Pero salamat, hindi tayo naging malinis dahil sa sarili nating katwiran. Dahil sabi nga sa binasa natin kanina, Romans 3:23, lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi tayo nakaabot. Buti na lamang po, binigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo para tayo ay patawarin. Ang kailangan lang natin, lumapit tayo magpakumbaba, hayaan natin na ang dugo ng ating Panginoong Diyos dumaloy sa atin, maranasan natin ito sa pamamagitan ng ating gagawing panalangin sa gabing ito. Kapatid, gusto mo bang maranasan ito? Gusto mo ba na lahat ng sinasabi mo, karaingan mo ay nakakarating sa trono ng biyaya ng Ama na nasa langit? Gusto mo ba na maranasan mo na yung cleansing at sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay makikita mo makakalaya ka doon sa pagkaalipin na sinasabi ng maraming tao o even binubulong sa atin ng demonyo na tayo hindi kayang patawarin? No. Lahat ng ating kasalanan, name it, sabihin mo sa Panginoon sa oras na ito, patatawarin niya tayo. At ang isang napakaganda pangako niya, lilinisin tayo at magkakaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba ito, kapatid? Kung gusto mo ito, pumikit ka, tayo mananalangin, lalapit tayo ngayon sa ating Panginoon. Sige, pikit. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Sus, naririto po ako. Sa inyong harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, sumasampalataya at nananalig na ikaw ang aking pag-asa sa buhay na ito. Sa mga oras ito, Panginoon, ako po ay humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagkakasala. Sige kapatid, sabihin mo sa mga oras ito, ipaalala sa iyo ng ating Diyos yung pagkakamali, pagkukulang na nagawa natin. Sige, sabihin mo kapatid lahat. Ipaalala sa iyo ng Diyos. Hilingin mo sa Panginoon. Ipaalala sa iyo sa mga oras ito. Gustong-gusto ng Lord na maranasan natin yung paglilinis at yung aalisin ng Lord yung guiltiness sa isipan natin, sa puso natin. Sige, hilingin mo sa Kanya. Hilingin natin. Patawarin tayo. Opo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil ikaw isang Diyos. Kagaya ng sinabi, pinag-aralan namin, binasa namin sa iyong mga salita. Matuwid ka. Patunayan mo po sa mga oras na, Panginoon, kagaya ng iyong pangako. Pakilinis po kami, Panginoon. Dahil hindi namin kayang linisin ang aming sarili. Kailangan namin, Panginoon, ng inyong kapatawaran. Kapatid, sa mga oras na ito, magandang balita. Kung ginawa mo itong mga bagay na ito,
nanalig ka, sumampalataya ka, humingi ka ng tawad. Good news. Tayo ay tinuturing na anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, meron tayong access tumawag sa ating Panginoon. Humiling sa ating Panginoon. At sa mga oras ito, meron ang physical na karamdaman, ang kinin mo, ang kagalingan ng ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, lahat ng iyong karaingang physical, emotional. Sabihin mo sa Kanya. Sige, sabihin mo sa Kanya. Ano man yung karamdaman mo sa mga oras ito. Willing siya, nakikinig siya. O meron kang kamag-anak, kapatid, kaibigan, na merong karamdaman, pero ikaw ang nakapanood ngayon, hilingin mo sa ating Panginoon ang gagalingan sa taong ito na merong karamdaman. Hilingin mo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, tinataas po namin ang aming kapatid na si Bong Sanchez sa kanyang karamdaman. Makarecover po siya. Ang aming kapatid na paring Lakay, Edgar, kaya na rin po si Ben, even si Ed Tamayo, na mayroong mabigat na fracture sa kanyang katawan. Alam po namin, Panginoon, walang imposible sa inyo dahil ikaw ang nag-ayos ng aming buong buto sa buong katawan namin. Kaya mo pa rin. Kaya mo rin ayusin to. Kaya mo rin ibalik sa normal, Panginoon. Yes, Lord. Gayun na rin po, ang Tita Linda, Panginoon, hayaan niyo po makaranas po siya ng comfort na galing po sa inyo. Makaranas po siya, Panginoon, ng kapayapaan, makahinga po siya ng maayos. Ang aking pong may bahay, Marlene, kayo rin po magbibigay ng totally kagalingan sa kanya. Kasi naniniwala kami, Panginoon, even yung mga doktor, even yung gamot, mga aparatos, kung hindi nyo hawakan ng inyong mapagpalang kamay, hindi makakaranas ang kagalingan ng aking may bahay. Pero dahil ikaw ay isang Diyos na tuwid at nagmamahal sa iyong mga anak, dahil alam po namin, Panginoon, na marami pa kaming gagawin para sa iyong pangalan. Itataas, luluwalhatiin ka po namin, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Maging si Marvin Aguilar, bigyan niyo po siya ng recovery sa kanyang katawan para magawa pa po niya, Panginoon, yung mga gusto niyang gawin. Makatrabaho pa siya, Panginoon, pero gisa lahat, Panginoon, mabibigyan po ng glory ang iyong pangalan kapag siya ay nakaranas ng kalakasan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, kayong tumugon sa physical na karamdaman ng bawat isa. Maaring meron akong hindi nabanggit, Lord. Kayo nakababatid, nakakakilala sa kanila. Kayo nakakaalam, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya na rin, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto po kami na magpatawad at humingi ng tawad sa mga tao na maaring nasaktan namin ang hindi sinasadya o kami nasaktan kapag humingi po sila ng tawag na kami magkatubili, Panginoon. Actually, gayahin namin yung sinasabi po, yung ginawa po, Panginoon. Nakapako sa krus, wala pang humingi ng tawad sa iyo, sinabi mo, Ama, patawarin mo po sila. Ganon din ang kahilingan namin, Panginoon. Hindi namin alam kung sino man yung mga tao. Pero kung sino man yung nag-iisip ng hindi maganda sa amin, Panginoon, Lord, patawarin niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng conviction na makita nila, Panginoon, na wala kaming masamang intensyon, manakit, o kung ano pa man sa aming kapwa, Panginoon. Linisin niyo ang kaisipan namin, ang aming puso. Palagi namin isipin, Panginoon, na gusto mo na matuto kami na mag-humble at patawarin lahat na nagkamali at nagkulang sa amin. Yes, Lord. Gayun na rin, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na wala pong hanap buhay, walang pagkakitaan. Lord, ikaw po magbigay. Ikaw po magdala sa kanila sa isang trabaho na makakatulong sa financial po nila, trabaho na hindi magiging hadlang sa kanilang pagsamba sa inyo, oras para mag-meditate ng inyong salita, panahon para gumawa para sa inyong ubasan, Panginoon. Salamat, Panginoon.
Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming ibang kapatid na maaaring di nakapakinig ngayon, na hindi sila nakakaranas ng kapatawaran pa. Hayaan niyo po, Panginoon, gamitin niyo po kami. Bahagi namin sa kanila ang mabuting balita na merong kapatawaran sa iyong pangalan. Lumapit lang, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, nagdiliyong ng kanilang kaarawan o maging kanila ng anniversary. Salamat, Panginoon, dahil ikaw nagdudugtong ng buhay ng bawat isa, nagbibigay ng extension, maging sa pagsasama ng mag-asawa. Patuloy, Panginoon, ikaw maging sentro sa aming mga tahanan. Hayaan niyo po, magampanan namin yung tungkulin namin bilang inyong mga lingkod. Magampanan po namin lahat ng mga bagay na ito. Lord, kitang-kita niyo po, hindi na po namin malaman kung ano mangyayari sa aming bansa. Sa politika, hindi na po namin alam. Hindi na po namin kung sinong paniniwalaan namin. Pero Lord, ikaw nakababatid, nakakaalam. Yung mga tao na ina-expect namin na mag-lead sa amin, sa katiyakan, sa kaayusan, Lord, tulungan niyo po sila. Bigyan niyo po sila patuloy ng conviction na makita nila na kaya sila nandiyan sa pwestong yan sa gobyerno is para mag-govern sa amin sa maayos sa paraan. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Bigyan niyo po sila ng banal na takot para magampanan nila ng totoo ang kanilang mga tungkulin na ilagay mo sa kanilang mga balikat. Maging ang mga uniform men, mga sundalo, mga kapulisan, bigyan niyo po sila ng banal na takot sa iyo para ang susundin nila kung anong sinasabi po ng saligang batas. Na huwag silang gagawa ng anumang bagay na makakasama sa bansa. Lord, nakikita niyo po, Panginoon, yung nangyayari na lindol, na bagyo, baha, even doon sa pagbagsak ng mga apoy, lindol. Hindi na po namin alam kung saan kami susuling. Pero salamat, Panginoon. Dahil ang inyong mga lingkod ay hindi niyo pababayaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging lalo kaming manalangin para sa aming mga kapatid, lalo na po yung mga nasasalanta po ng mga mararaming sakuna. Salamat, Panginoon. Salamat. Ganyan na rin, Panginoon, pagpalain niya rin po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. At alam po namin, Panginoon, kung kagaya ng sinasabi ng iyong salita, malapit ka na dumating. Dahil nakikita na namin sa pamamagitan na nangyayari sa Israel. Kasi ang pinakabuod ng sinasabi ng iyong salita, mangyayari kung anong sinabi mo po patungkol sa bayan ng Israel. At sila po ang pinakasentro na tinitignan namin. Dahil nakasentro po ang inyong mga salita sa mangyayari magaganap una sa bayan po ninyong Israel. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na makita namin lalo po ninyo siyang proteksyonan, lalo niyo po silang pagpalain, at higit sa lahat, Panginoon, totoong tanggapin ng buong Israel ang inyong pagliligtas na sinasabi po sa sinabi ng inyong mga salita na ikaw ang kaligtasan. Huwag nilang isipin na mayroon pang ibang kaligtasan. Ikaw ang kaligtasan, malagay sa kanilang kaisipan. Muli, Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ay gumawa, dininig mo, pinakinggan mo lahat ng aming karaingan. At salamat, Panginoon, dahil pangako mo na gagawin mo kung anong kahilingan namin, dahil alam po namin pinakinggan mo sa gabing ito lahat ng aming karaingan. At handa ka, lagi kang handa na makinig sa amin, at lagi kang handa ibigay ang the best sa amin, at lagi kang handa na patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, maraming salamat na po sa inyong pagtugon, at inaangkin namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng bagay na ito, dahil ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron pa kayong katanungan dito sa pinag-aralan natin ngayong gabi, huwag po kayo magkatubili. Mag-message po kayo sa amin, mag-PM po kayo sa amin, dahil willing na makikita nyo po dyan sa screen, dahil gustong-gusto po namin ma-accommodate kayo. Gustong-gusto namin maintindihan nyo ng gusto lahat ng ating pinag-aaralan. At gustong-gusto din namin magkaroon kayo ng totoong kaugnayan sa ating Panginoong Sus. Muli, kung meron po kayong mga answered prayer request, please inform din po ninyo kami dahil ito po ay nakapagbibigay sa amin ng kalakasan at nagbibigay sa amin ng
kagalakan kasiyahan na makalaman namin na dininig ng ating Panginoon ang inyong mga panalangin. Ngayon pa lang, maraming salamat na sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus.